langaw na dumapo sa iyong pagkain? Sa video na ito ay tutuklasin natin ang nakakadiring mundo ng mga langaw at kung bakit hindi mo na dapat kainin ang mga pagkaing dinapuan nila. Trust me, mag-iiba ang tingin mo sa mga langaw kapag napanood mo ang video na ito. Ngunit bago yan, tara at kilalanin muna natin sila ng mas mabuti. Bagaman isa ang mga langaw sa pinakakinaiinisang insekto at itinuturing na peste ng karamihan, malaki ang papel nila sa ating kapaligiran mula pollination hanggang decomposition. Ang mga langaw ay itinuturing na tagapaglinis ng kalikasan. Sila ang key players sa decomposition process na umuubos sa mga organikong bagay tulad ng patay na hayop, halaman at iba pa. Ang ilang uri ng langaw tulad ng mga blowfly at fleshfly ay nangingitlog sa nabubulok na bagay. Kapag napisa na ang mga itlog, kinakain ng mga larvae na kilala bilang mga maggots ang nabubulok na material na nagpapabilis sa pagkabulok nito at pag-recycle ng mga sustansya pabalik sa ecosystem. Bawat species ng mga langaw ay may iba't ibang diet. May ilang mga langaw tulad ng mga hoverfly na kumakain ng nectar at pollen tulad ng mga bubuyog. Mayroon ding mga fruit fly na naaakit sa sobrang hinog ng mga prutas na tumutulong sa kanilang pagkabulok. Ang mga housefly na madalas nating nakikita kung saan-saan ay kilala sa kanilang pagkahumaling sa mga basura, mga tira at sirang pagkain at iba pa. Ang mga housefly ay madalas ding naiuugnay sa dumi ng hayop at tao. Iyak! Gayunpaman, ang pagkain nila ng dumi ay mahalaga para sa kalikasan. Sa pamagitan ng pagkain ng dumi, pinapabilis ng mga housefly ang pagkabulok nito at pinipigilan ang pagdami ng dumi sa kapaligiran. Sa paglipas ng panahon, ang mga langaw ay nag-evolve at nakabuo ng kamangamanghang mouthparts na adapted o inangkop sa kanilang feeding habits. Hindi tulad ng mga mammal na may ngipin para sa pagnguya at paggiling ng pagkain, ang mga langaw ay may espesyal na mouthparts na tumutulong sa kanila sa pagkonsumo ng iba't ibang liquid at semi-liquid na pagkain. Ang mouthparts ng langaw ay madalas tukuyin bilang sponging mouthparts sapagkat ang mga ito ay nagpa-function tulad ng isang sponge. Dahil nga sa walang panga at ngipin ang mga langaw na maaring gamitin sa pagnguya, ang kanilang mouthparts ay dinisenyo upang sumipsip at magdala ng mga liquid substance. Ang labellum ay ang pangunahing bahagi ng mouthparts ng isang langaw. Ito ay isang fleshy at retractable organ na matatagpuan sa dulo ng proboscis, ang mahabang tube-like structure mula sa ulo ng langaw. Ang labellum ay nababalot ng maliliit na buhok na tinatawag na sensilla na maaring makadetect at makahanap ng mga pinagmumulan ng pagkain. Kapag dumapo ang langaw sa pinagmumulan ng pagkain, pinapahaba nito ang proboscis nito at ginagamit ang labellum upang galugarin ang ibabaw. Ang sensilla sa labellum ay tumutulong sa langaw na madetect ang moisture at potential food particles. Kung ang substance ay liquid o semi-liquid, maaaring gamitin ng langaw ang labellum nito upang sipsipin ang substance sa pamamagitan ng capillary action tulad ng isang sponge na sumisipsip ng tubig. Subalit kapag solid food ang na-encounter nila, ang mga langaw ay magre-regurgitate o dudura ng laway dito. Ang laway na ito ay naglalaman ng enzymes na may kakayahang tunawin ang solid food sa semi-liquid state. Pagkatapos ay gagamitin ng langaw ang labellum nito upang sipsipin ang pinalambot na pagkain. Ngayong may alam ka na tungkol sa anatomy ng langaw, imaginein mo ito. May isang langaw na dumapo sa iyong sandwich. Ano sa tingin mo ang unang gagawin nito? Well, alam mo naman na siguro at tama ka. Duduraan nito ang sandwich mo. Sa loob lamang ng ilang segundo pagkatapos dumapo, maaari nang simulan ng langaw ang feeding process nito na kinabibilangan ng regurgitation o pagdura ng digestive fluid papunta sa iyong pagkain para tunawin ito. Ngayong tunaw na ang sandwich mo, gagamitin na ng langaw ang mouthparts nito para sipsipin ang masustansyang juices.
Ang kakaibang feeding process na ito ang nagpapahintulot sa kanila na i-extract ang sustansya nang hindi nangangailangan ng pagnguya. Marahil ay napapansin mo rin na tila kinukuskus ng mga langaw ang kanilang front legs matapos dapuan ang iyong pagkain. Bakit kaya? Well, ang behavior na ito ay bahagi ng kanilang grooming process o paglilinis ng kanilang front legs. Ginagamit ng mga langaw ang kanilang mga binti para i-explore ang kapaligiran at makahanap ng pagkain. Ang grooming ay tumutulong sa pag-aalis ng mga natirang digestive fluids sa kanilang binti pagkatapos kumain na maaaring makagambala sa kanilang kakayahang lumipad o makaramdam ng kanilang kapaligiran. Ngunit ito ang nakakabahala sa lahat. Tulad nga ng napag-usapan na natin, ang mga langaw ay hindi ang pinakamalinis na nilalang. Kaya kapag dumapo ang langaw sa iyong pagkain, maaari itong magdala ng iba't ibang bakterya, pathogens at maging allergens. Ang mga microorganism na ito ay kinabibilangan ng mga makapaminsalang bakterya tulad ng E. coli, Salmonella at iba pa na siguradong magdudulot sa iyo ng karamdaman. Ang paglunok sa mga hindi kanais-nais na microorganism na ito ay maaaring humantong sa sakit ng tiyan, food poisoning o mas malala pa. Ang mga sanggol, matatanda at may mahinang immune system ay partikular na vulnerable, kaya hindi lang ito tungkol sa nasirang pagkain, kundi tungkol din ito sa iyong kalusugan. Pero huwag matakot dahil may mga paraan naman upang maprotektahan ang iyong pagkain at ang iyong kalusugan. Bilang panimula, dapat mong panatilihing malinis ang loob at labas ng iyong bahay at gumamit ng mesh screen para takpan ang mga tirang pagkain sa kusina, nang sa ganon ay hindi ito madapuan ng mga langaw. Pulutin at tulisin din agad ang mga mumo sa sahig dahil kahit maliliit na piraso ng pagkain ay maaaring maka-attract ng mga langaw. Siguraduhing maigpit ang takip ng mga basurahan at regular na itapon ng basura upang maitaboy ang mga langaw na naaakit sa amoy ng basura. Maaari ring gumamit ng mga natural repellents tulad ng citronella, eucalyptus o mint essential oils para makalikha ng isang atmosphere na ayaw ng mga langaw. Gamit ang mga estratehiyang ito, maaari mong patibayin ang iyong mga depensa laban sa presensya ng mga langaw at makakalikha ka rin ng isang mas malinis at kasisiyang kapaligiran para sa kainan at pang-araw-araw na gawain. Kaya't sa susunod na dumapo ang langaw sa iyong pagkain, alalahanin ang paglalakbay nito at ang mga potensyal na panganib na maaring idulot nito sa iyong kalusugan. Ngayon, oras na para marinig ang boses mo, katropa. Ikaw, anong ginagawa mo kapag dinapuan ng langaw ang pagkain mo? I-comment lang ang iyong opinion sa comment section below. So yun na nga, katropa. Kung nagustuhan mo ang topic na ito, make sure na mag-iwan ng like at comment sa baba ng video na ito. And that's it. Maraming salamat sa panonood and see you next time.